Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan nitong ating kababayan na si Dave Apolinario kontra Brian Mosinos ng Mexico. Fight schedule po nito Agosto 30 taong kasalukuyan. Doon naman gaganapin ang bakbakan sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Ibig sabihin po mga kaibigan, parehong dayo sa bansang Japan ang maglalaban. Maghayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Sa bakbakan na ito, ang gagawin ko ay real talk prediction po mga kaibigan. Pero bago natin yan simulan, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Isingit ko rin po ang shout out. Shout out po sa Wonder Modra Vlogs. Shout out sa kapatid na Tagumpay. Shout out sa kapatid na Marlon. At shout out din kay ka Joy Inopikis na kung saan po nagtitinda po sila dyan sa Ilang-Ilang Road, Giginto, Bulacan. Yan po ay papuntang kapilya ng INC o Iglesia ni Cristo. Salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at walang sawang pagsubaybay dito sa ating channel. Sa lahat ng gusto magpa-shoutout, magkomento lang po kayo sa baba. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating talakayan. Alamin muna natin kung sino ba ang liyamado at dihado sa bakbakan na ito. Alamin natin ang kanilang skills, experience, maging yung kanilang physical na appearance po mga kaibigan. At unahin natin ang sa panig ng Meksikano. Itong si Brian Mosinos ay may impresibong kartada na 23 wins with 6 wins coming by way of knockout. May 5 talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 5 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa kanyang height and reach o sa kanyang physical appearance, hindi po nakatala sa kanyang record kung ano ba ang eksaktong height ng boksingerong ito. Ngunit sa aking estimate po mga kaibigan, nasa 5'1 itong si Brian Mosinos. Ang kanyang stance ay orthodox, minsan southpaw. So sweet stance ang boksingerong ito. May knockout ratio na 38%. Huling lumaban Mayo 13 taong kasalukuyan, nakalaban niya noon o kamakailan lamang ang dating world champion na si Elwin Soto, na kung saan po natalo itong si Brian Mosinos sa pamamagitan po ng split decision. Karanasan nito, ex-world champion ang kanyang nakalaban na si Elwin Soto at si Guhan Rodriguez Garcia. Bagamat hindi ko kilala si Garcia, pero may magandang kartada o record ito mga kaibigan. Pagdating sa skills nitong si Mosinos, siya po ay isang technical fighter. Ibig sabihin, mahusay pagdating sa opensa at sa depensa. Bilang isang technical fighter, taglay nito ang footwork, counter, volume kung bumabato ng suntok. Sumusuntok din ito sa close range, pero yung pabor na pabor siya. Sa makatuwid, napakagaling nito pagdating sa puntusan. Sa panig naman itong ating kababayan po mga kaibigan, kamakailan lamang ay nakasungkit ito ng titulo. Kinikilalang world title bout sa iilang kontinente pa po lamang ang International Boxing Organization. Dahil sa mundo ng boxing po mga kaibigan, maraming mga titulo dyan. May mga regional title, mayroon namang secondary, which is yung tinatawag natin ng mga interim, secondary yan. Pero itong IBO, kinikilala ito sa
sa iilang kontinente pa po lamang. Hindi pa talaga siya tinanggap ng buong mundo bilang world title o major title belt. Dahil ang 4 pa po lamang ang kinikilala ngayon na major title belt. Tulad ng WBA, WBC, IBF at WBO. Ganun pa man, matatawag pa rin na world title belt ang nahawakan ni Apolinario. Oo, dahil kinikilala po ito ng ibang kontinente pa lamang. Sa ngayon, may impresibong kartada itong ating kababayan na 18 wins with 13 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad na 24 anyos, at ang height nito ay 5 foot and 5 inches, reach na 65 inches, south po ang kanyang stance, may knockout ratio na 72.22%. Huling lumaban, Pebrero 11, 2023, o nito taon lamang, nakalaban nito si Prinke Ruhi. Panalo itong ating kababayan by referee technical decision or technical knockout. Karanasan, ang pinakamatinding nakalaban nito mga kaibigan na masasabi nating kilala dahil marami ding Pinoy na tinalo itong si Gideon Butilese. Tinalo ito ng ating kababayan mga kaibigan by knockout or technical knockout. Skills nitong ating kababayan po, isa itong boxer puncher na kung saan saklaw ang mga estilo na kagaya ng mga sumusunod: pressure fighter style, defensive style, counter punching style. Bilang isang boxer puncher, willing sa toe-to-toe na bakbakan. May footwork din po itong ating kababayan na kung saan ginagamit ang ring, lateral movements. Ang kakulangan nitong ating kababayan po ay head movements. Oo. At yung depensa na kung saan delikado pagka sumusugod, naging bukas din ang kanyang depensa. Ganun pa man, volume kung bumabato ito ng suntok at di hamak na knockout artist ito o power puncher itong ating kababayan. Ngayon, dadako tayo sa ating comparison. Sa tingin ko, mas matangkad ang ating kababayan kontra sa Meksikano. Power, lamang ang ating kababayan. Activity, parehong aktibo. Skills, may kalamangan ang Meksikano po mga kaibigan. Dahil po siya ay isang technical fighter. Ang technical fighter, marami yan na maraming galawan yan. Oo, at bilang isang technical fighter, magaling din yan sa adjustment. Ngayon, dadako tayo sa ating prediksyon. Mga kaibigan, real talk prediction, sabi ko nga kanina ang aking gagawin dahil panalo o talo ay dito po ako sa ating kababayan. Sa bakbakan na ito, llamado ang ating kababayan sa panalo. Para sa akin, Apolinario by technical knockout or knockout, at kung mauwi sa puntusan, bagamat may laban na itong si Brian Mosinos, sa tingin ko kaya pa rin ni Apolinario ipanalo ang laban sa puntusan gamit ang kanyang height and disadvantage, power na kung saan pwedeng mainubina ang laban. Pero sabi ko nga, may laban ang Meksikano. Sa makatuwid, hindi kagulat-gulat kung sakaling ma-outbox dito si Dave Apolinario sa bakbakan dahil technical fighter nga po ang kanyang makakalaban. Hindi rin po ako magugulat kung matatalo dito si Dave Apolinario sa bakbakan dahil boxing ito. Ika nga sa wikang English, this is boxing, anything can happen. Hindi porket dihado ay talagang talo na agad. Hindi ganun dito sa boxing mga kaibigan. At sa maraming mga nalalapit na laban itong ating mga kababayan, halos puro dihado itong ating mga kababayan. Dito lamang kay Dave Apolinario na masasabi kong siya ang lamang naman dito sa bakbakan na ito mga kaibigan. Oo, kaya naman full support po tayo sa ating mga kababayan lalo na sa mga lumalaban sa world title bout. Oo, katulad ni Diagan. Lalaban yon sa isang world title bout kung saan nga hindi po basta-basta ang kanyang makakalaban. At dito sa labanan na ito, sa tingin ko nga knockout ang sasapitin ng Meksikano sa mga kamay nitong ating kababayan. At kung sa puntusan, sa tingin ko panalo pa rin dito ang ating kababayan. Pero hindi siya magpakakampante po dahil technical fighter nga. Hindi po basta-bastang kalaban ang mga technical fighter. Napakahirap kalaban po ng technical fighter dahil marami silang galawan. Kung ang boxer puncher, maraming galawan,
lalo na ang technical fighter po mga kaibigan. Kaya wag lang talaga siyang magpakakampante dito. Kung maaari, i-knockout niya para makapiho sa panalo. Dahil kumawi sa puntusan nga, sabi ko may laban ang Meksikano dito mga kaibigan. Abangan natin at suportahan natin. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Dog Sports PH. Maraming salamat po.